Tara, gupit tayo ng burst fade 2 block. So share ko sa inyo yung diskarte natin kung paano tayo magupit ng burst fade na 2 block. So una, lagay muna tayo ng tissue para malinis. So first step, basahin muna natin yung katamtamang basa lang para hindi lumipad yung buhok pag gagamit tayo ng clipper. Okay, 1.5 na guard, naka-liber close. Tanggalin muna natin yung kapal ng buhok para pa maglagay tayo ng guidelines. Matansya natin ng maayos yung kung gaano kahaba yung guidelines na gagawin natin. Next, gamit tayo ng hair trimmer, gagawa tayo ng guidelines. Mga 1 inches siguro ang haba, paikot sa tenga ya. Dito gagawin natin i-perfect lang natin yung guidelines na gagawin natin. Kasi dito tayo mag-uumpisa Dito tayo gagawa ng fade. So, kailangan perfect yung guidelines na gagawin natin. Kailangan maganda yung pagkasi. Okay, next, shaver. Para maganda yung fade natin. Para malinis ka agad. Pagkatapos, gamit tayo ng guard, 0.5. Full adjust. Soft blend natin. Unti-unti tayong bura ng guidelines mga kabarbers. Sure lang natin dito na huwag tayong lalagpas dun sa dinaanan ng 1.5 na guard. So bali soft lang yung blend natin. And then lever close, same guide pa rin. So tatanggalin natin pa unti-unti yung guidelines. Bali paslant lang yung kain ng clipper natin dito mga kabarbers. Pagkatapos lever close, no guard. Tanggalin na natin yung guidelines na ginawa natin dito mga kabarbers. So, paslant lang yung hagod natin ng clipper. Mga 3 ipin lang pakakain natin sa guidelines na ginawa natin. And then, laruin natin, half adjust. Tanggalin ito natin tirang dark spot. So, same pa rin yung hagod natin. Paslant lang mga kabarbers. Sure lang natin dito na huwag matamaan yung kinain ng 0.5 na guard. And then, gamit tayo ng trimmer. Tuluyan na natin burahin yung guidelines na ginawa natin. So bali ganyan lang yung hagod, no? Paslant lang. Titirahin na natin dyan yung guidelines. And then gamit tayo ng gunting. Sundutin natin yung natitirang dark spot. Bali ganyan technique lang mga kabarbers. And then clip over comb, tanggalin natin yung sumusobrang buhok sa itaas. And then blending na rin natin. Yan. So ingat-ingatan lang natin na huwag madiin masyado mga kabarbers. Kasi i-maintain natin yung straight sa gilid para mapantay natin yung magkabilang gilid. And then gawa na rin tayo ng line up dito. Pagkatapos gawa tayo ng V-shape dito sa likod. Para pag maggamit tayo ng labaha, isahan naman yung gamit natin ng labaha mga kabarbers. And then direct na rin tayo dito tanggalin yung sumusobrang buhok. Para mas maganda yung pagka V-shape. And then linisin natin before tayo mag-blade. Ayan, gagawin natin dito, pasalungat lang yung paghagod ng labaha natin. So ilahin na natin yung balat, no, para tumulas yung labahan natin, maganda yung pagkahagod natin. Para mas malinis, salungatin talaga natin yung buhok mga kabarbers. And then trim tayo dito sa itaas. Based sa request ng client, konti lang ang kukunin natin. So nag-start ako sa pinakataas papunta sa may bangs. So ginawa ko yung guidelines yung una kong binawas. And then nagbawas ako sa pinakagitna. Yung pinakagitna na yan mga kabarbers, dyan tayo kukuha ng base sa pagbawas ito sa may bandang kanan. Yan, bali ganyan lang. So sa pag-section natin mga kabarbers, gagamitin natin yung dulo ng suklay para makagawa ng section. And then bali ganyan lang yung pagbawas natin. Kung mapapansin nyo dyan mga kabarbers, ginakuha ko yung sukatan yung pinakagitna para mapantay talaga natin yung buhok niya sa itaas. So, bali ganyan lang yung technique ng pagka-section natin mga kabarbers. Same process pa rin dito sa may bandang kaliwa mga kabarbers. So, ganun lang yung proseso natin. So, tuloy lang natin yan mga kabarbers. Punta dito sa may bangs.
After natin mapantay yung buhok niya sa itaas mga kabarbers, gawin naman natin dito is textured naman natin. Bali, sulungatin lang natin yung buhok niya. So, ganun pa rin yung seksyonin natin mga kabarbers. Bali, pasalungat lang yung pagbawas natin ng buhok. Ang gusto kasi ng client ko dito mga kabarbers is medyo aalsa yung buhok niya dito. Parang gusto niyang pagaanin para maganda yung texture ng pagka-tublak niya mga kabarbers. Kaya ginawa ko dyan, sinalungat ko muna yung pagbawas bago ko tinexture yung sa gitna. Bali, ganyan yung technique natin ng pagbawas ng texturing dito sa gitna ng buhok mga kabarbers. Napakahalaga ng pagbawas na ganyan mga kabarbers para medyo umalsa yung buhok dito sa itaas. Para medyo umumbok yung buhok ng pagka-tublak niya mga kabarbers. So kaya ko ginamitan ng ganyang technique. Tingnan niya na umalsa na siya mga kabarbers. After natin na nabawasan sa itaas at after natin na textured, so pinakahuling proseso ko dito mga kabarbers, pinantay kong magkabilang gilid. Kailangan magkapareho yung straight sa gilid at saka dun sa kabilang gilid mga kabarbers. Bago natin bitawan yung client, kailangan pantay talaga yan. Yan. Dito nagbawas naman ako dito sa may kabila. So pinantay ko talaga yung magkabilaan mga kabarbers. Para makita ng client na pantay talaga yung paggagupit niya. So yan, naglagay ako ng spray na pang textured para gumanyan yung hulma ng buhok mga kabarbers. So ito na ang resulta ng paggagupit natin mga kabarbers. Maraming salamat sa panonood. Ingat po.